Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Sabado, mga kaibigan, ay matatagpuan sa mga gawa. Kapitulo 16, talatang 23 hanggang 26. Ito ang sinasabi. Nang sila'y mahagupit na nila ng maraming ulit, itinapon sila sa bilangguan at pinagbilinan ang tanod ng bilangguan na sila'y bantayang mabuti. Nang kanyang matanggap ang utos na ito, kanyang ipinasok sila sa kaloob-looban ng bilangguan at ikinabit ang kanilang mga paa sa mga panggapos. Ngunit nang maghating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos at sila ay pinapakinggan ng mga bilanggo. At biglang nagkaroon ng isang malakas na lindol. Ano pat ang mga pundasyon ng bilangguan ay nayanig. Agad na nabuksan ang lahat ng mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng bawat isa. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay patuloy na nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa amin, na kami iniingatan mo sa aming pagtulog. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong paggising sa amin sa umagang ito, upang kami ay magpatuloy sa hamon ng buhay dito sa mundong aming ginagalawan. Aming inilalapis sa iyo ang aming mga kaibigan sa pananampalataya na mayroong mga karamdaman. Patuloy mo silang abutin, Panginoon. Hindi ko man kilala ang kanilang mga pangalan, pero ikaw, Diyos, ang nakakaalam. Abutin mo ang kanilang mga katawan upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng kagalingan. Ibalik mo ang mga lakas na nawala upang sila, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod sa inyo at sa kanilang sambahayan. Amin ding inilalapis sa inyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nagtatrabaho sa mga lansangan. Ingatan mo sila, O Diyos, at ilayo sa anumang kapahamakan. Amin ding inilalapis sa inyo ang aming mga kapatid na mga mangingisda, na sila ay ingatan mo sa laot. Ilayo mo sila sa mga kapahamakan, O Diyos. Gayon din po, Panginoon, aming inilalapis sa inyo ang aming mga kaibigan na mga magsasaka, na sila'y ingatan mo sa kanilang pagsaka, upang maraming pagkain ang maihanda sa pagkainan ng bawat tao dito sa mundo. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin, sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Pagpupuri sa Diyos sa gitna ng problema, iyon po ang pamagat ng ating devotion ngayong umaga, mga kaibigan. Pagpupuri sa Diyos sa gitna ng problema. Napakaganda ng message ng song na nagsasabing, even in the midst of trials, even in the midst of trouble, my heart's desire is to bless your holy name. To this passage, friends and
brothers and sisters, focuses on Paul and Silas, who experienced freedom and victory in the midst of their miserable state. Nakuha pa rin magpuri sa Diyos ni na Pablo at Silas kahit sila'y nakakulong na. Sa gitna ng problema ay nakuha pa rin ni na Pablo at Silas na magpuri sa Diyos. Tularan natin sila, mga kaibigan, ang ganitong mga attitude, no? Dapat nagpupuri pa rin tayo sa ating Panginoon, even in the midst of our problems, even in the midst of our trials. Regardless of economic, physical, psychological, mental, and spiritual background, each of us faces challenges that may bring us into the nerve-wracking experience. Despite this surfacing reality, we can overcome our personal battle because God will fight for us. Relax ka lang, kaibigan. Relax ka lang. We should behave as we hear God telling you and me. Relax ka lang, kaibigan. Ika nga, sagot kita. Sabi ng Panginoon, relax ka lang, sagot kita. I admit and I perceive that you agree with me that sometimes we lose our poise and allow the current of troubles to agitate us. We are not exempted from problems, friends, brothers and sisters. Truly, we are not exempted from every plaguing condition, for we are designed with vulnerability. Nevertheless, we can have a victory like David, who faced a gigantic problems in the person of Goliath, because he fought his battle with the presence of the Almighty God. Kahit gaano kalaki ang problema natin, mga kaibigan, mas malaki pa rin ang ating Panginoong Hesus. Kayang-kayang lutasin ng Diyos ang ating mga problema, kaya sa Kanya tayo magtitiwala, mga kaibigan ko. Gaano man ito kalaki, kayang-kayang itong lutasin ng ating Panginoong Hesukristo. Manalangin at dabuhin mo ang Diyos na sa Kanya ka nagtitiwala. Whatever storms our minds, strikes our hearts, and sickens our bodies, let us remember that we are not alone, brother and sister. In the midst of problems, let us choose to trust God. Pray and feed on His Word, for such spiritual gesture can make our soul beautiful and strong. Kayang-kaya nating tumayo sa gitna ng problema, mga kaibigan ko. No? Kayang-kaya natin dahil kasama natin ang Diyos. Hindi tayo dapat matakot at panghinaan ng loob. No? Hindi dapat tayo matakot. Ang kailangan lamang natin ay manalangin at magkaroon ng spiritual reflections. Manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa mga salitang aming napagbulay-bulayan ngayong umaga. Kahit ano kalaki ang aming problema, mas malaki ang aming Diyos na aming sinasampalatayanan.
Kaya Panginoon, sa iyo kami nagtitiwala. Sa iyo kami nanalangin. Sa iyo kami sumasamba. Dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na humango sa amin mula sa putik ng mga kasalanan. Salamat, Panginoon. Dahil meron kaming Diyos na nagmamahal ng lubusan sa amin. Sa umagang ito, Panginoon, dalangin ko, pagpalain mo ang lahat ng nakikinig sa iyong mga salita. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, anuman ang kanilang gagawin, Panginoon, anuman ang kanilang hinahawakan, pagpalain mo ito, Diyos. Ingatan mo sila, Panginoon, kasama ng kanilang buong sambahayan. Lord, salamat. Salamat sa lahat ng mga ginawa ninyo sa amin. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen.